Hello po, good evening sa lahat. Uy, konti lang tayo ngayon, no? May Tecno KJ6. Pwede po pa-rename po yung name. Baka ikaw po ito, Sir Ernie, no? Baka si Sir Ernie to. Tatlo lang kayo ngayon, guys. Okay lang yan. Sige po. So, dahil tatlo lang kayo ngayon, pwede po bang si Ma'am Joanne makakapagbasa na ba ngayon? Available ka po? Si Sir Ernie, hindi po eh. Ito si Tecno. KJ6. Rename nyo na lang po yung pangalan nyo. Pwede naman pala ako. Sir Ernie ko to eh. Change ko na lang. Okay, so, si Sir Ernesto. So, dalawa lang kayo. Pag hindi available, chat lang kayo po, ma'am. Ma'am Joanne, mag-chat ka po kung pwede ka pong magsalita or hindi. Okay lang din. Ayun, Ma'am Ems, good evening. Ayan, so apat na kayo nandito. And magsa-start na tayo, guys. So, dito tayo is, annyeonghaseyo, Hanpil students. May nakita ba kayo sa screen? Shared naman po, no, yung presentation ko. So, dito na tayo sa Book 1, Chapter 11. So, we still have how many? Mga 18? 18 pa ba? Or 19? 19. Oo, 19 chapters left. Kasi chapter 30, hanggang chapter 30 po yung book 1. Okay, so now we have chapter 11. At yung title, pamagat po ng chapter 11 is, ako na lang po magbasa ha, Sagwa Dasutke Chuseyo. Sagwa Dasutke Chuseyo. So, ibig sabihin, please give me 5 apples. So, yung Chuseyo is, please. Alam naman po natin si Dasutke at si sagwa. Sagwa is apple. Aside from apple, si sagwa, sagwa din po ay, ang ibig sabihin din po ng sagwa is apologize. Magsasay ng sorry. Halimbawa, sabihin mo na ano, humingi ka ng tawad dun. Ganun. Pwede mo sabihin or utusan na sagwa halke, sagwa halkeyo. Pwede din pong ganun. So, sagwa is apple or apologize. And ang learning objective natin dito, yung sinabi ko last time na dalawang vocabs, dalawang category ng vocabs at saka dalawang grammar din ng um, ang itatakal natin per chapter. So marami na po kayo nabasa na vocabs. Hopefully po na babasa nyo ha, na memorize nyo. Palagi nyo binabasa yung mga vocabs na nandito na sinesend ko. And hopefully din na sinusulat nyo or piniprint, kumbaga, yung mga vocabs. Kasi kailangan din po yan. So, ang vocabs natin, category, fruit and food, money, and purchasing goods. And yung grammar natin dito, si chuseo at saka si ao, chuseo. And aside from this grammar, meron din po akong i-add dito, conjugation, rules in conjugation of irregular verbs. Yun. So, information and culture natin dito sa Korea, no, ano mga kulturas, yung mga clothings nila po. For work, for office, for culture. Yan po. Okay, sino po? Hello, Ma'am Ems. Good evening. Makapagbasa ka po ba? Si Ma'am Jumelen din nandito na. Good evening po sa inyo. Okay, so dialogue muna tayo. Basa tayo ng dialogue. Tapos kayo po muna. Basa kayo ng dialogue at saka vocabs bago ako magturo sa inyo ng grammar. So si Sir Ernesto, si Juin, tapos si Ma'am Jumelen, si Tuan. Pwede po ba? Hello po, ma'am. Good evening. Good Ano po yun? evening. Ay, magbasa po ng dialogue po, ma'am. Nakikita Ah, naman po sa screen, no? So si ah, Tuan, okay. Sir ano po? Ernesto.
Yeah, hello ma'am, good evening. Ayun. So, si Sir Ernesto yung una, si Juin, tapos si Ma'am Jumilen si Tuan, pangalawa. Okay. 시작합니다. Oseyo, oseyo. 안녕하세요. 에, 사과 얼마예요? Ichon won iyeyo. 5개 주세요. Okay, baliktad ma'am, salitan kayo. Ikaw na sige. naman mauna ma'am. Okay po, ma'am. 어서 오세요. 안녕하세요. Isagwa ilmayeyo. 2,000원이에요. Dasot ke yuseyo. Okay, 잘했어요. Salamat po Ma'am Jumilen at Sir Ernesto. 아, Thank you. Ayan. So, alamin muna natin yung dialogue ah. Pagsasabihin natin oso, useo, welcome po ito. Welcome na, ibig sabihin to warmly welcome customers in a shop. Hindi po natin pwedeng gamitin si oso, useo pag may nag-thank you tapos you're welcome. Hindi po ah. Kasi si oso, useo pag may pumunta, no? Pag may papasok sa shop, yan yung sasabihin mo. Tapos, ano nga ulit si this. Okay, this. Po yan. Ulma is how much, no? Ulmayeyo, tapos sagwa is apple. So, sagwa ulmayeyo. So, yan, si sagwa. And Ichon. Alam natin si Ichon, Sino numbers, 2,000. And won is the currency of South Korea. Won. Sa Philippines, peso sa kanila, won. And dasot is 5 counters. May counters tayo dito na ibig sabihin ng counters for stuff or anything. So, dahil naman po yung fruits, wala pong specific na counters yung fruits. Kaya yung gagamitin natin. At saka si Chuseyo nandito is, yan yung itatakal natin na grammar. Okay, next tayo sa vocabs. First vocabs is wailgwa, shikryopum, fruits and food. So, gwail is fruits. Gwa is and po yan. Sikryo is food. Pum. Sikryo pum. Sikryo pum. Sinong gusto magbasa? Volunteer. Ma'am Ems? Si Ma'am Ems, pwede po ba? Okay, hindi pa pwede si Ma'am Ems. Sir Ernesto na lang po muna. Si Ma'am Jumelen. Ma'am Jumelen, nag-raise ng hand. Sige po. Lahat po? Yes, ma'am. Okay po. Ah, sagwa, Mm, apple. Orange. mm, Podo, grapes. mm. Dali lang, mama, hindi ko makita yung slide. Sobak, watermelon. Mul, water. Chusu, juice. Oyo, milk. Pang, bread. Lamyon, instant noodles. Kwaja, snacks. Chocolate. Mm. Ice cream. Okay, charis sa'yo. Thank you, Ma'am Jumelen. Sir So, Ernesto, basa ka po, sir. Ito rin po ma'am. Yes, lahat din po. Sige. Sagwa, apple. Orange. Podo, grape. Tubak, watermelon. Mul, water. Juice. Oyo, milk. Pang, bread. Ramyon, instant noodles. Guaja, snacks. Chocolate. Ice Ice cream. Okay, charis sa'yo. Thank you po. So, ito po yung mga vocabs natin for fruits and food. So, ice cream is ice cream. Chocolate is
chocolate. Yan. So, alam na natin yan na. Okay, next. Dito tayo sa next natin na activity for vocabs. Tingnan nyo muna yung vocabs and number 1. Okay, tingnan natin dito sa activity. Let's match the pictures to the corresponding words. So, number 1, ano to? Parang, Orange. parang orangey, no? Pero walang orangey dyan. Ang orange sagwa lang. Choices. Walang orangey na Sagwa, ma'am. choices. Sagwa. Kasi yung orangey ata nila parang yellow yung color eh. Tapos may dot-dot. So, orangey yun. So, sagwa. Okay, number 2, grapes. Pudo. Pudo, majayo. Number 3, water, tubig. Mul. Mall. Mall. Tapos tinapay Pang. is Pang. pang. Yan. Madalas kinakain yan ngayon ang tinapay dahil sa ulan eh. Kapartner ng kape. Umuulan ba dyan guys sa inyo din? Lakas ng ulan dito sa amin kasi. Okay, next. Let's go sa grammar. First grammar po ng chapter 11 is yung chuseyo. So, chuseyo is please po yan. So, this is attached to a noun. Okay, attached po siya sa noun. Used to politely request or politely command something. And this is often used for purchasing items. Kapag may gusto kang kunin na item. So, yan. Ginagamit si chuseo. Like, halimbawa, please give me a cup of coffee. So, si chuseo dito is si please give. Give me a cup of coffee. So, may cup. A. Pag A is singulars. Yun, singular. So, one lang. So, paano yan? Magiging 커피 한 잔 주세요. So, bakit dyan? Dyan is counter for cups. Yan. Kung nakalimutan nyo na yung counters, balikan nyo yung sinend ko na table form. So, 커피 한 잔 주세요. Yan. Please give me a cup of coffee. So, tanong nyo, bakit wala pong particle dito, ma'am? Hindi po natin lalagyan ng particle kasi meron po tayong a cup of coffee. Meron tayong sino numbers with counters. So, kung gagamitan kasi natin yan ng particle, may iba na po si copyrill, may giging independent word, tapos si handyan. Eh, yung a cup dito is tungkol ni coffee. Hindi naman kasi iinumin. 'Di ba? Nagre-request. Chuseyo. Kaya copy, handyan chuseyo. Pwedeng ganyan lang po. Wala nang particle. Okay, another example. Please give me 5 oranges. Okay, paano po si 5 oranges? So, paano tayo mag-translate? Una, baliktad tayo. Mauuna si orange, tapos si 5, tapos please give. Try nyo po. So, si orange vocabs is orangey, tapos 5 orange. So, si 5, sino number? Ay, hindi Tasot. pala. Pure number pala, hindi sino number. Pure number. Tasot? Okay, yes, tama Tasot. po. Yan. Tasot ke. So, orangey. Tasot ke. Tapos, lagay natin si Sale. chuseo. Nagahang yung laptop ko, sorry. Kaya orangey. Tasot ke. Chuseo. Okay. Any questions for chuseo? Wala naman, no? There are other ways po pag ginamit si chuseo. So, ito po. Halimbawa, sabihin mo, please give me a desk. Alam naman natin si desk. So, check ang chuseo. Yan. Please give me an eraser. 치우게 주세요. Book. Check 주세요. And bag, 가방 주세요. Wala pong kabang을 ha. Kasi ginagamit natin si object particle, si ulrul, sinasabing Raul. Si ulrul ay ginagamit natin as object particle kung may gagawin sa noun. Okay? Si kabang is
Wala namang gagawin sa kanya. Bibigay lang naman, di ba? Request. So, hindi natin lagyan ng particle. Okay, let's try. Tatawag po ako. Again, please give me coffee. Nasabi na kanina eh. Sir Dante, Yes, ma'am. try niyo po. Please give me coffee. Coffee lang. Please give me coffee. Ganun lang. 아, 커피를 주세요. Okay, wala na pong rule. Coffee 아, 주세요. 음, copy, ma'am. Mhm. Okay, 잘했어요. 아, Next, si Ma'am Jumilin, please give me watermelon. Isa lang po yan bakit naging Pak S? 주세요. Okay, tama po. Subak 주세요. Next, please give me a Coke. Try niyo po, Sir Ernesto. Hola, Joseo. Yun, sa'yo. Tama po. Cola 주세요. Okay. Sige po. Try niyo po dito sagutin. Ito. So, tingnan natin yung picture. Ang picture ay may mga iba't iba or like may mga iba't iba pong fruits or food. So, mall turil kayo. What would you like to have? So, alamin lang natin ilan ba yung nasa picture. Tapos, lagyan natin ng chuseyo. Please. Okay, number 1. Pagpalagay na po na sagwa na yan na. Sagwa lang yan. So, paano? Mall turil kayo? Ano yung sasagot mo? Kung bibili ka sa market, tas may na magsabi sa'yo na seller, mall turil kayo? Yan. Ito po, paano natin sabihin to? Saguado kay Joseo. Sagwa tuge. 네, 맞아요. sagwa tuge 주세요. Bakit tuge? Bakit, sir? Ah, ito, ma'am. Ito. Dalawa, dul, di ba? Pure number. Tapos sige is, ano sige dyan? Counting units Yan. ng things. Yun, tama po. Counting units ng things or anything, stuff. Ganun po. Okay, next. Number 2. Tingnan yung picture. Molduril kayo. O, Sir Dante. orange ba yan, ma'am? Yes, yan po yung orangey. Ah, okay. So, orangey, same pa rin. Tuge. Tuge pero yung gagamitin natin. Kasi walang specific na counters for fruits and foods. So, orangey, tuge 주세요. Okay, number 3. Molduril kayo, Ma'am Jumilin. Ma'am Joanne. Try mo po, Ma'am Joanne. Wala akong naririnig kay Ma'am Joanne. Naka-ano lang siya. Naka-unmute naman po, pero walang naririnig. Wala akong naririnig. Baka sira yung mic mo, Ma'am. Sige, si Ma'am Jumilin muna. Um, pang nege 주세요. Okay, 잘했어요. Tama, Ma'am. O, nege 주세요. So, bakit ne? Kasi pure number ng 4. Ano yung pure number ng 4? Net. May rules tayo, 'di ba, sa pure numbers na kapag si 4 ay lagyan or followed by counting units, matatanggal yung last character. So, tanggalin natin si shield sa baba. So, magiging ne na lang. So, pang nege 주세요. Number 4, last. Sir Gerald. So, molturil kayo. Number 4. Ma'am, di lang muna ako, ma'am.
Okay, sige po. Sinong magvo-volunteer? Si Sir Ernesto. Ano po yung counting units ng ano ma'am? Milk, Box ba po ma'am? milk po to. Milk. Kala ko box. Hindi siya box. Ke pa rin po yan. Kasi wala namang ano eh. Walang counter specific for foods and fruits. So, ge. Uyo, hanke, juice. Ayun, tama. 잘했어요, Sir Ernesto. 우유 한 개 주세요. Okay. Good job po sa lahat. So, let's proceed to the next one, the dialogue 2. Okay. Sinong gustong magbasa sa dialogue? So, sa dialogue is, meron si Rihan at saka si Chuin. Basa tayo, Sir Gerald. Sir Gerald at saka si Sir Jet. Hello po, Sir Jet. Good evening. Oh, available ka po, Sir Jet? Ano pong babasahin, ma'am? Ayun. Dito, dialogue po. Ikaw po si Rihan. Si Sir Dante na lang po. Sir Dante si Juin. Sige po. Okay, si Jack. 아, 사장님, 이 운동화 얼마예요? 55,000원이에요. 55,000원이요? 좀 비싸요. 아, 깎아주세요. 그래요? 아, 알았어요. 5만 원 주세요. Okay, 잘했어요. 감사합니다. Thank you 아, po, Sir Dante at saka Sir Jet. So, yan. So, kung alamin muna natin si dialogue, yung dialogue Si Rian at saka, naghahang yung laptop, wait lang. Bakit hindi ko nakikita yung cursor ko? Si Rihan at saka si Chuin ay nag-uusap. So, sino ba sinabihan niya na Sajang Nim? Sajang Nim is boss. Or, ano ba si Sajang Nim? Sir Jet, si Sajang Bugnutin. Nim. Hmm? Bugnutin po si Sadyang Lim. Bugnutin Ano, ma'am? talaga. Sajang Nim. Boss po. Yan. Boss. Sajang Nim. Boss po yan. So, tinatanong ni Rihan si Sajang Nim. So, ibig sabihin, ang Sajang Nim niya si Chuin. So, tinatanong niya kung magkano ang undong. Undungwa, sneakers. Okay. Ulma is how much? So, magkano ba si sneakers? Uman, uchon. 55,000 won. And meron tayong vocals na nandito. Chum. Chum po, ibig sabihin a little or some. Ganon. So, like halimbawa, chum pisayo. So, pisayo is expensive. Yan, a bit or a little. A little expensive. Ay, medyo mahal. Ganon. Medyo. Chum pisayo. Kaka 주세요. So, kaka is discount. So, maano natin to mamaya. Kureo, another vocals po si kureo. Ibig sabihin, really? Oh, totoo ba? Ganon. This is an expression for admiration or a surprise sa sinabi. So like, yung sinabi dito na 55,000 won. Tapos gusto niya ng discount. Tapos sabi ni Sajang Nim, oh, really? 알았어요. Okay. Diba? Okay, 알았어요. So, pag casual lang, 알았어. Eh, 알았어요 tayo kasi may respect tayo. So, 알았어요. 5만 원 주세요. So, nagiging 50,000 won na lang instead na 55,000 won. Magkano ba yung 55,000 won into peso, Sir Jet? Total, andyan ka naman sa Korea. Magkano yung 55,000? 55,000. Hmm, 50,000 is around, 2,200? Parang mga ganon, ganon. 50,000. Siguro Mahal nga, nasa no? mga 3. Oo.
So, ganyan talaga 3,000 yung siguro. presyo. Diyan. Yes po. Ayun. So, yung mga sneakers, mga around 2,000 pesos. 2,000 to 3, 2,000 to 2,300. Mga 2,300. Ayun, 200. So, nandyan yung mga presyo. So, medyo mahal pag sneakers. Sa atin dito, okay-okay lang. 200 pesos, 10 pesos, okay na. Take note lang guys, pag nasa ibang bansa kayo, wala yung mga imit-imit na kasi yan. Mga ganun. So, may mga ganun sa ibang bansa na bawal sa kanila yung mga imit. So, yung mga original OG talaga na mga damit, OG na mga sneakers, ganun. Dito lang ata sa atin yung mga ganun, ukay-ukay. So, yan. And Coreo. So, let's go on with the next vocabs for chapter 11. So, money and purchasing goods. Wa pie wa molpum kume. Yan, money and purchasing goods. Try tayong magbasa, Sir Gerald. So, money hanggang to refund. Yan. Basa na talaga tayo ng mga maraming vocabs, guys. Sir Gerald. Ma'am, yes ma'am. Okay, basa po. Vocabs po. Hmm. Don, don yun don? Don yun dong? Ton or Don yun dong. Hyunggum. Yung Hyunggum. dong. Opo. Hyunggum. Mami, don yung dong. Mm-mm. Mani, tapos. Dong John coin. Mm-hmm. Tongjun. Dong John. Okay. Next po, paper money. GPU. Chipye. IGPL. GPL. Paper Okay. money. Mm-hmm. Yan yung kado. Mm-hmm. Credit card. Okay. Gap. Ay, gap or ga, ga, gagyo. Hagyok. Gagyo. Mm-mm. Yung price. Gagyo. Gagyo. Mm-hmm. Tada. Tubitsip. Mm-hmm. Pisada. To be expensive. Ano yun? Kasabon? Capsule. Ay, capsule na To to. bargain tayo. Oo. Capsule or takdo. Takda. Takta. Mm-hmm. Takda. To bargain. Mm-hmm. Next po. Saka nuda. No, no. No No, daw. noda. Puputin. Mm. Sada. Ay, o sada. Udyong hada. Wrap Mm-hmm. up. Bakuda. Okay. Pakuda Bakuda. Or or kyo. Q. Q1 hada. Yon, tama, sir. To To exchange. exchange. Mm-hmm. Next po. One bulhada yan mo. Mm-hmm. One bulhada. To refund. Okay. Thank you po, Charisoyo. Alright. So, dito po yung vocabs 2 or 2. Ayan, vocabulary 2 ng chapter 11. So, tun or hyunggum. Yan po ay money.
Kasi si Yonggum po, ito po yung mga funds. Yan, like halimbawa sa bangko, marami kang Yonggum. Yan, mga funds. Pag tun, pera pa rin. Funds na tumutukoy po ng pera. Ha? Yan, pag tumutukoy po ng pera, tun or Yonggum. Next, Tongjon coin. Yung mga coins. Paper money, chipye. Yan, credit card, 신용카드. So, kahit po ganito lang po yung mga vocals na nandito, kailangan po i-memorize kasi andito talaga to or andun sa exam talaga yung mga ganito. Especially may mga picture na pinapakita. So, ano to? So, yung kasama ko, kapag nagme-memorize, ewan ko kung okay sa inyo. Ako sa akin, hindi kasi applicable. Ano, parang para ma-memorize daw is binibigyan ng mga like joke. Ano ba yung para nakakatawa para ma-memorize mo. So, hindi ko makakalimutan yung tinuro niya na credit card para daw ano mo, para daw ma-memorize mo ito. Sinyong card. Alam naman natin pag card. Tapos pag SIM, parang SIM. So, di ba po sa credit card daw is my SIM. Kaya maano mo yan na sinyong card. So, pag sinyong card, okay, credit card yan. Ganun siya. Okay, next. Price is cup or kagyok. Same lang po yan. Value. Si kagyok is value. Cup is price. So, anong value ng sneakers na to? Or anong presyo ng sneakers na yan? Next, sada, to be cheap. Kung nakikita nyo, dalawa. Sada at saka ito. To wrap up at saka to be cheap. Yan. Meron pang ibang meaning yung sada kung alam nyo po. Sinong may alam sa meaning ng sada aside sa cheap at saka wrap up? Yan lang ba yung dalawa? Okay, sige. Yan lang muna dalawa. So, to be cheap, mura, sada. Pisada, to be expensive. So, lahat po ng mga verb na nandito na may da, ibig sabihin dito ay in dictionary form. Yan. Tatanggalin natin si da para i-conjugate natin yan sila. Verbs po iyan. To bargain, kapsul, kakda. So, kakda is to bargain. Si kap is presyo. Ibig sabihin, kung makikita natin sa picture, so nagbabargain. Ano ba nga Tagalog ng bargain? Nagbabargain ng presyo. Tawad. Yun. Tumatawad ng presyo. Kaya may capsule dito. Capsule, kakda. To bargain. So, tumatawad ng presyo. Next, noda. Noda. To put in. So, ilagay, sorry, hindi so. Ilagay yung nabili. Makita natin sa picture. To wrap up, sada at saka pujang hada. Same pa rin po yan sila. Pujang hada at saka sada. Ngunit po si pujang hada ay ginagamit especially pag mga malakihan na gamit na irarap. Yan. Pero same thing pa rin. Wrap up pa rin yung meaning. Irarap po yung material. Yung gamit. Pakuda at saka Kyowan Hada to exchange. Parang nagtitrade kayo, exchange kayo. Kung anong meron niya na gusto mo, anong meron sa'yo na gusto niya. Yan. Pakuda, at Kyowan Hada. And to refund, one bulhada. One bulhada. Okay, another po ng mga vocals is clothing. Yon, iryo. Oh, yan. So, basa tayo. Dito man tayo skirt hanggang rain boots. Ito. May hello po. Good evening, Sir Honor RMO and next one. Please rename po yung pangalan niyo para matawag ko kayo. Okay, Sir Ernesto, skirt hanggang rain boots po. Wala, ma'am. Yes, Chima, skirt, baji, pants, t-shirt, t-shirt. t-shirt,
T-shirt, T-shirt. Po, sir. Jam, Hindi A. jamba. T-shirt, T-shirt, Mhm. Okay, sige po. T-shirt. Next po. Jamba, jacket. Ondongwa, sneakers. Udo, shoes. Sli, Sliper, slippers. Jangwa, rain boots. Okay. Tsara sa'yo, Sir Ernesto. Next po. Dito tayo sa socks hanggang sunglasses. Sir Dante. Yes, ma'am. Basa po. Yangmal, socks. Jangat, gloves. Muktori, scarf. Moja, hat. Necktie, Mhm. tie, kabang, bag. Ankyong, Angyong. angyok, Mhm. angyong, angyong glasses. Sunglasses. Ne? Okay. Thank you po. Thank you po, Sir Dante. Yan. So, yan po din ang vocals na kailangan memorize. Next, we go on. Okay. Dito na tayo sa grammar na a, o, chuseo. Same lang po ito last, pero dinugtungan na ngayon ng a, o. So, kapag po nilagyan po ng a, o, chuseo, ibig sabihin i-attach po natin siya sa verb. So, kapag i-attach po natin siya sa noun, chuseo lang po. Okay? Pero kapag verb po ang i-attach natin sa please, kailangan meron tayong a or o. So this is also same thing po, used to politely request or politely command something. So halimbawa nagre-request na may gawin ka, may gagawin ka. So yan, a o sa'yo. Pero kung nag-request lang na bigyan mo siya ng ganito, so noun, choose sa'yo yung gagamitin lang. So ano ba yung conjugation rule dito? So if there is a vowel, a or o in the stem, at choose sa'yo ang gagamitin. Ibig sabihin, kapag si verb ay nag-end ng vowel na ganito na vowel, a at saka o, a choose sa'yo ang gagamitin. Kapag po si verb ay nag-end ng any vowel, maliban lang po dito nila, o choose sa'yo ang gagamitin. And kung si verb ay nag-end ng hada form, he choose sa'yo ang gagamitin. Okay, example, Oda. Ano nga ibig sabihin ng Oda? To come. Di ba po? Nag-send ako sa group chat guys ng ng mga verb, list of verbs. So to come is Oda. So kung tanggalin natin si da, may iwan si verb stem na o. So pasok siya sa first rule na kapag si vowel or si vowel nag-end ng ganitong si verb stem ay nag-end ng ganitong vowel, at sa'yo ang gagamitin. So magiging what sa'yo. Please come. Yan na po yan. Please come. Ito din po si o sa'yo. Halimbawa, ikda. Ikda. Ano ibig sabihin ng ikda? Verb. To read. Read. Yes. To read. Naghahang talaga. Hindi nagsusulat tong cursor. So, ikda. So, titingnan natin kung tanggalin natin si da, makikita natin na yung vowel niya ay e. So, pasok siya sa rule number 2 na o chuseyo ang gagamitin. So, kung babasahin na yan, magiging ilgo chuseyo. So, magiging please read. Halimbawa naman po, yorihada. Yorihada. Meaning ng yorihada? Tukok. Tama. Tukok. Yun ang natawa ako sa sulat ko dito. Naghahang kasi. Yorihada. So, kung nakikita natin si verb
ay nag-end ng hada form. So, he chuseyo ang gagamitin. So, magiging yori he chuseyo. Ano ibig sabihin ng yori he chuseyo? Please cook. Ay, please cook. So, magkaiba si chuseyo at si ao chuseyo. Kasi si chuseyo is attached by or attached in the noun. Ao chuseyo is attached in the verb. Okay, example. So, please take me to Itaewon or Itaewon. So, take po dito is parang go. 'Di ba? Kasi pupunta naman sila yan. So, start na tayo. Isa-start natin sa Itaewon. Itaewon, pwede natin lagyan ng e. Itaewon eh. Tapos si take is go. Kada. So, magiging ka chuseyo. Ma'am, bakit nawala si a dito, a chuseyo? 'Di ba kapag ganito, magiging i-attach na lang siya. Conjugate, link na lang, i-link na po. Hindi po magiging ka-a chuseyo. Link po siya. So, please take me to 81 is iteone kachuseyo. Lagyan natin ng place particle na eh. Pwede po yan. Iteone kachuseyo. Okay, let's try another. Please open the door. Ano yung open? Open. Buksan. Buksan po is yoro. So, magiging Check. door. Check. Check? Check ba si door? Sorry. Sorry. Buk- Libro yun eh. Sorry. Ah, Moon, okay, Ah. Moon. moon, open, Yoro. yo, Mhm. yoseyo. Okay, pwede po. Moon, yoro, chuseyo. Or pwede mong may chum, di ba? Yung chum is little. Pwede po bang pakibukas ng pintuan? Konti lang. Mga ganun. So, mon chum yoro chuseyo. Mon chum yoro chuseyo. So, please open the door. Okay, hanap ako na example pa guys bago tayo sa activity. Halimbawa, pagsasabihin, please take me to Korea. So, paano guys? Sige nga, please take me to Korea. Ang kanina. Mag-unmute lang nga yung nakapag-isip na. Hanguge ga chuseyo. Ang galing. Tama. 한국에 가주세요. Ano pa? Try natin. Please wrap the gift. Ayan. Pwede pakibalot ng regalo. So, paano yan? Vocabs ng wrap. Tingnan natin. Ayan. Ito na. Yung gift, ano nga yung gift? Sunmol. Sorry. Bakit nag-romanization? Sunmol. Paano yan? So, ano nga ulit yun? Please wrap the gift. Pwede pakibalot ng regalo. So, pwede mo sabihin na sunmo. 선물, Mhm. Sige, sige, sige 선물을 po. 주세요. 사주세요. Ne, 맞아요. So, kung nakikita natin sa to wrap up is tanggalin si da. So, sa. Tapos, pasok siya sa rule na at chuseyo ang gagamitin. So, hindi po siya sa ha. Link na po yan. Sa chuseyo. sun모른, sunmorin, sa chuseyo.
Ayan. Okay, let's try this activity. Yan. So let's only complete the sentence using a o 주세요. Please do me a favor. So kung nakikita natin dito, to refund the sneakers, example po undungwa, di ba? Sneakers. Undungwa tas to refund is one bulhada. So nagiging, ang nangyari dito is, tanggalin si da. Tas nakikita natin na si one bull hada is to refund. Nag-end po siya ng hada form. Kaya 해주세요. So, paano natin sabihin ngayon na please refund the sneakers? So, magiging 운동화를 환불해 주세요. So, please refund the sneakers. So, let's try number 1. So, si number 1 dito, merong 봉투에 noda. Ano si noda? Put, to put, di ba? To put in, ilagay. Ilagay na si Noda. Si Bongtu, ano nga si Bongtu? Hindi ko masulat eh. Si Bongtu is, ano yan, envelope. Envelope po yan si Bongtu. So, si Bongtu ay envelope. So, paano natin sabihin na please put in the envelope. Nag-mute na ako. Paano sabihin yan ngayon? To put in ba? Tingnan natin yung vocabs. Yon, to put in. Ito, Noda. Nasa baba. Noda. Please put in the envelope. Ganun siya. So, paano mo sabihin ngayon dito, guys? Pungtu nandito naman. Ano na lang, conjugate na lang tayo dito sa next. 놔주세요. Okay, ulit nga, sir. 봉투에 놔주세요. Hindi po. Noda kasi yan eh. Magiging noho ba siya, ma'am? Yes. Oo, Na, magiging pala. noho yan. 넣어주세요. Noho chusiyo? Yon. So, Ah. 봉투에 noho 주세요. Yan, 넣어. noho. Bakit noho? Kasi si o, yung verb stem ng vowel, I mean, nag-end ng vowel lang, R. Nag-end ng verb stem ng o. So, pasok siya sa second rule na uchuseyo yung gagamitin. So, noho 주세요. Okay, ito. 이 방을 포장하다. So, si this, ano yung pang? Bread, tinapay. So, 이 방을, ano si 포장하다? Wrap? Wrap. Ne, 맞아. So, to wrap up pa rin. So, paano sabihin nito na please wrap this bread? 방을 포장해 주세요. 네, 맞아요. 잘했어요, ma'am. Tama. So, bakit 해주세요? yung hada. Yes. Drop Kasi the si hada. verb ay nag-end ng hada form. So, pasok sa rule number 3 na 주세요. Hindi lang po nalagay dito. Kasi ito naman pala yung focus. Pero sinali lang natin kasi marami ding verb nag-end ng hada form. So, wag kalimutan kapag si verb ay nag-end ng hada, 주세요. Next, number 3. 이 우유를 바꾸다. So, ano si 바꾸다? Tingnan natin. Yan. Bakuda is to exchange. Palitan. So, parang sinabi, please change or exchange this milk. This, 우유를 바꾸다. Paano sabihin na may please? 바꿔?
Mhm. 바꿔주세요. 다음. Yes, 바꿔. tama. 바꿔, 바꿔. 바꿔. So, 이 우유를 바꿔주세요. So, dugtong po dugtong po natin. Next, number 4. 아침에 준화하다. 아침에 준비하세요. 준비해 주세요. Nandito pa si Sir Francis. Ngayon ko lang nabasa eh. Yes po, recorded po ito, Sir Francis. Okay lang kung makinig kayo, tapos okay lang po. Ano nga ulit yun, sir? 아침에 준화하다. So, ano yung 아침에? Dahil yung gamit dito, time particle. So, morning. 준화하다 is to call. Please call 아침에 in the morning. 준비해 주세요. Yon. So, magiging 전, 아침에 전화해 주세요. Please call in the morning. Tawagan mo ako bukas na. Bukas na. Tawagan mo ako sa umaga. Yan. 아침에 전화해 주세요. Next, number 5. 음식을 만들다. Diba si 음식을, 음식 is food. Is food 만들다, to to make. make. Yun. So, paano po yan? Magiging, Oh, halimbawa, gusto mong, yung mama mo, gusto mong palutuin o pagawan ng ng pagkain. Umma, umsigel. Tapos, please, pwede mo ba akong 만들어 lutuan? 주세요. 만들어주세요. Yes, 맞아요. So, 엄마, 음식을 만들어 주세요. Pwede po yan. Ayan. So, alam na natin po pag 주세요 is you are politely requesting or politely commanding. Ayan po. So, again, si 주세요, pag 주세요 lang, attach natin sa noun. Pag i-attach natin sa verb, o, he 주세요. Yan. So, dito na po tayo sa irregular verbs. So, there are exceptional cases for 주세요 or for conjugating the irregular verb. So, pag tutda, okay, 주세요 po ito pag tutda, 들어주다 or 들어주세요. pag 덮다, 도와주세요. 자르다, 잘라주세요. 짓다, 지어주세요. 쓰다, 써주세요. Okay, bakit po ganito? So, kasi po, mga irregular verbs po ito sila. Bakit hindi talaga hindi ko talaga ma-circle. So, mga irregular verbs po ito sila. At ito po i-discuss ko mamaya. So, bago yan, dito muna tayo sa additional information. Alam naman po natin si Patchim or Batchim. Diba? So, dito, sa isang word na to, meron pong tinatawag tayo para pag magbasa tayo, may initial, middle, at saka final position, di ba po? So, sa final position po ay tinatawag po yung patchim. Okay. Patchim or final. So, lahat ng mga characters na nasa final position, consonants, ay tinatawag na patchim. So, dahil po sa patchim, nagkakaroon po ng rules for irregular verbs. So, mostly, dahil po dyan na nasa baba. So, ano po yung mga irregular rules or rules for irregular or adjective verb conjugations? So, kapag po irregular, number 1 rule, si irregular verb na may patchim na letter D or T or diot. Anong rules dyan? Irregular verbs with a final consonant or patchim, ito po, will be changed into real or letter R or letter L. Again, kapag po si irregular verb ay may final consonant na diet or patchim, ay ma-change po siya into real. So, halimbawa, marami akong halimbawa dito. Magsisend din ako after ng class natin, guys. Magsisend ako ng mga list of irregular verbs. So, kotda. Ito po.
kotta, meaning to walk. So dahil po nakikita natin na yung patchim niya ay tiyot and part po siya ng irregular verb. So tanggalin natin si da at i-change muna natin ang verb stem into this one. Hindi na po siya kot, kundi kol. After that, you conjugate from present tense, past tense, at saka future tense. So magiging kuroyo, kurossoyo, kurolguyeyo. Okay, so ibig sabihin, walking, I walked, I will walk. Yan. Another example or another irregular verb is to listen. To listen is tutda. Same thing pa rin po ng rules ng irregular tiyot verb. Tanggalin natin si da, may iwan si tut. Tapos tanggalin natin si tiyot. Change natin ito. Change muna natin bago tayo mag-conjugate into present tense, past tense, at saka future tense. So si tut da magiging to listen. I listened, 들어요. I listened, 들었어요. I will listen, 들을 거예요. Kahit po sa future tense, change pa rin po into real. Next, to ask, nagtatanong, mutta, mutta. So, tanggalin natin si da, may iwan si verb stem na mut. Tapos, tanggalin natin si tiyot, mag-change po siya ng mul. So, magiging muroyo, murossoyo, murolguyeyo. Yan. These are the examples for irregular verbs na may patchim na tiyot. Letter D or letter T. Okay, next. Next tayo. So there's note po, not all verbs ending with tiyot are irregular. Okay? Most of it are regular verbs. And so they are conjugated just like any other verbs. So hindi po lahat ng verbs na nag-end po ng ito na consonant ay tinatawag na irregular verbs. Ay halimbawa, ito po yung mga halimbawa na regular verbs po sila. So kapag regular verbs po sila, hindi natin i-change into real. So tanggalin lang po natin yung mga da na nandyan. Halimbawa, to close, tatda, tadayo, tadasoyo, tadulguyeyo. Bakit na number 2 po ito? Next, to believe. Yan, mit, midoyo, midosoyo, and midolguyeyo. To receive, patda. So ito, pat, padayo, padasoyo, padolguyeyo. So ito po yung mga regular verbs. So kapag regular verbs na may consonant or patchim na diyot or letter D or T, hindi natin sila i-change into real. Okay? Hindi. Yung mga irregular verbs lang. Paano mo malalaman kung irregular verb siya or regular verb siya? Yun po, magsisend ako ng list for irregular kasi nasend ko naman yung regular na. Memorize po para alam natin. Baka kasi, 'di ba especially pag paragraph na. Pag paragraph, may iba na talaga yung yung sentence na conjugate na. So, kailan natin malalaman na to close yan, to believe yan, or to ask? Kasi change talaga, maiba talaga. Okay, another po, number 2 rules. So, kapag po may irregular verb tayo na may patchim na biop, letter B or P, si biop po i-change natin into U. Yan po siya. Okay. Try nyo po munang i-screenshot. Nag-screenshot po ba kayo? Screenshot nyo muna po. Ano ko muna ha. Yan. Screenshot nyo po muna. Kasi mag-activity tayo mamaya. Iba din yung assignment. Okay, next. Ito po yung note. Okay, next. Number 2. Yan. So, ang irregular verb na may
Patchim na biyop. Yan po. I-change natin si biyop into O. Parang naging vowel, di ba? Yan. Example. So, may to be called. Yan. Chupda. Yan. To be called chupda. So, tanggalin muna natin si da. May iwan po yung verb stem na chup. Tapos, tanggalin natin si biyop. Change po natin into O. So, magiging ganito po siya. And after that, conjugate na natin into present tense, past tense, at saka future tense. So, magiging chuwoyo, chuwosoyo, chuulguyeyo. Nakikita nyo? Ulgu po yan. Chuulguyeyo. Tupta. Tupta is to be hot. So, tanggalin natin si da. Maiwan yung verb stem na tup. And irregular verbs po ito. So, tanggalin natin si biyop sa baba. Change natin into u. So, to. So, magiging to우요, to우서요, toulguyeyo. It's hot. No? Mainit. Or tapos na ba? Nangyari na, past na mainit na. Or papainitin pa muna, future tense. Alright. Okay. So, meron tayong note for irregular verb na may biyop sa apachim. So, may two exceptions po for the conjugation of rule. So, the verb tupda, to help, ito po spelling ha, topda. Iba po yung to be hot. Ito po, to help is topda. At saka si pretty, kupda. Aside po na yepuda, kupda din po, to be pretty. They will be conjugated by changing the pachim into, ito po siya. Hindi po itong u na vowel. Ibang vowel. Sila lang pong dalawa. Yan, silang dalawa. Irregular verbs po ito, pero may exception sila sa rule na hindi po gamitin si u, kundi o po yung gamit dito. Yes. Yan ang Halimbawa, to help, Yan? topda, diba? So, Matibay yan. Yan ang yung matibay. okay. So, topda to help, tanggalin natin si da. So, kung titingnan natin, top na lang, tanggalin natin si biyop. Diba ang rule po ni biyop is, ito po yung i-attach. Di talaga ako makasulat. Diba ito po ang i-attach natin, ganyan. Pero po may exception sa kanilang dalawa na ito po yung i-add natin, ganyan. O, hindi po u, kundi o. So, ganito na po siya. So, conjugate na natin into present tense. Tuwayo. Alam natin bakit ayo yung ginamit ha. Kasi ang verb dito is o. Pasok siya sa first rule ng present tense at past tense. So, tuwasoyo, toulguyeyo, toulguyeyo. Helping, helped, I will help. Will help. Tapos si kupda, to be pretty, aside po for yepuda, kupda din po. So kupda, tanggalin natin si da, may iwan si kup, tanggalin natin si biyop sa baba, add natin si o. So ko, magiging kowayo, kowasoyo, koulguyeyo. Question ma'am. Yes, sir. Ang tupda po ba at saka tuwatsuda, same lang ba ng meaning? Towa, ano, sir? Towa choda? Tuwatsuda. Yes po. Diba to help din yun? Tuwatsuda. Oo. Or pinakli lang Okay. yung tuwatsuda? Si Tuwa Chuda is to help pa rin po yan. Same pa rin po yan sila. Parang gusto mong tumulong. Hmm. Kana po siya. Akala ko, itong si tupda yun pinaikli lang. Oh, may ganun sila. Ay, yung tanong mo nga, sir, last time, di ba yung Anjo? Di ba? Anjo. Yes po, oo. Okay. Si Anjo, kasi dahil po yan sa Anjo sa'yo. Parang ganun siya. Shortcut din po sila. Mahilig siya sa shortcut eh. Oo. Oo. Anjo, Kaya kahit Anjo. nga yung mga bagay dito, shortcut nila yung mga pangalan, kaya naglilito rin kami minsan. Diba? Kaya ng yung ng saksakyan, ang tawag lang nila, Chae. Cha. Oo.
Pero Di ba meron talaga ang yan. oh, kaya nalilito ako baka ipinaikli lang yung tuwa tsuda eh. Hmm. Okay, Sige po. si Tu at Choda, pwede po yan. Ano yan? Parang gusto mong tumulong. Kasi Choda Mm. eh. Chuwayo. Ang gusto mo. May iba din Ah, kasi na dictionary form lang ang sinasabi. Choda. Choda is ah, to like. Ganon. mm, Anda. Pwede, pwede naman nilang sabihin yan sa'yo. Anda. To sit. Ganon. mm. May ganon din na ginagamit lang yung dictionary form. Pero sa atin kasi like nagsisimula pa lang talaga tayo mag-aral, kailangan dito muna, focus muna sa sa totoo talaga bago mo Yun na nga ma'am, sige. laruin lahat ng words. Oo. Sila sa kanila kasi yan eh, Koreano Yung talaga kaya shortcut nila gano'n. eh, oo. Mahilig sila sa shortcut ma'am. Oo. Tamad sila Oo. magsasalta. Yun, anjo, ganun lang, di ba? Mm, Anjo. Anjo sa'yo po yan. Yung mm. sinasabi nila. Sige ma'am, thank you po. Sige po. Okay. Proceed tayo sa number 3. Ayun, hindi na talaga nag-click. Naghang na yung laptop ko. Okay. Oh, hindi, wala pa palang 3. May note pa rin po. Second note is, not all verbs ending with POP, mga verbs are tinatawag na irregular verbs. So, meron pa rin pong mga regular verbs nag-end po ng patsim na POP. Okay? So, example, si chapda, ipda, shipda, sorry. Shipda. To catch, to wear, to chew. Regular verbs po sila. So kapag regular verbs, walang rules or walang babaguhin. So tanggalin lang yun maiwan yung verb stem, tapos conjugate na. So to catch, chabayo, past tense, chabasoyo, future tense, chabulguyeyo. To wear, ip lang. Regular po ito. Magiging iboyo, ibosoyo, ibulguyeyo. Tapos si chew din. Ship. Hindi natin tatanggalin si piyo. Shiboyo, shibosoyo, at shibulgoyeyo. Alright. Next. Medyo mahina talaga yung laptop ko. Next, irregular verb nag-end po ng Alam natin si ha? So if the final consonant, patchim, or the batchim may irregular. Hindi po ito consonant, di ba? Lang po siya. So si daw ay madadrop and ma-change po into ayo or oyo, depending on the last vowel of the verb. So halimbawa, merong irregular verb na nag-end ng madadrop po yan. Tatanggalin, tapos i-change po natin into ayo, oyo. Depending po sa last vowel of the verb. Okay, halimbawa, ang hina ng talaga. Wait lang guys. Naghahang na siya. Ayun. Halimbawa, kopuda. Kopuda, to be hungry. Okay? Kopuda, tanggalin natin si da, may iwan si kopu. So, kung titingnan natin, irregular verb si to be hungry. So, is tatanggalin natin. Tapos, ito na lang po yung may iwan. After that, change na natin into ayo or oyo. Depende po sa vowel, sa rules po. Okay? So, ang last vowel po is si O. So, ano bang gagamitin natin? Ito na vowel na O. Ayo. So, magiging hupayo, hupasoyo, kopulguyeyo. So, sa future tense lang po ang hindi ma-change. Titingnan natin. Nilagyan lang po ng real sa baba. Kopulguyeyo. Suda, to write. Aside from to write si Suda, ano pa? Ano pa meaning ng suda? Yung iba. Baka may na Back To be or ano? bitter, to wear. Yes, tama. To be bitter.
Yan, adjective po yan. So, irregular verb po siya. So, tanggalin natin si da. Ito na lang po ang maiiwan, si s. At saka irregular verb, so ida-drop natin si e. Ito na lang maiiwan. So, dahil ito na lang maiiwan, kung makikita natin, last vowel niya is e, so oyo yung gagamitin natin. So, soyo, sosoyo, solguyeyo. Dito po is sulgu na po siya ha. Hindi natin siya iti-change na oyo, ayo. Lagyan lang po natin ng real sa baba. Next, to be sick, apuda. Yan. Baka naririnig nyo din sa mga may nagsasabi, moriga, apayo, apayo. So, si apayo galing po siya sa dictionary form na apuda. And irregular verbs po siya. So, matatanggal si da, apu. Tapos, mawawala si e. And ang huling vowel na nandito si a. Kaya ayo yung gagamitin natin. So, makonjugate na po siya into present tense. Apayo, apasoyo, apulguyeyo. Ito po apple. Hindi po o, hindi po a yung nilagay dito. Hindi po change. Nilagyan lang po ng real sa baba. Tapos kuyeyo. Yan po yung rules ng irregular na yung patchim. Okay. Next. Screenshot niyo po guys. Baka hindi niyo ma-screenshot ha. Okay. Regular verb na may r sa last or patchim. So, if the verb stem ends with ito, r, so ito pong vowel to ni si it will always drop, tatanggalin. And add real of the verb stem sa baba, patchim. Halimbawa, karoon tayo ng halimbawa. Yan. Paruda, to be fast. Kung naririnig nyo din, apali, apali. Yan. Bilisan mo. Yan. Ito po yung dictionary form ng apali. Or pali. Sorry. Pali. So, yan. Dictionary form po niya is paruda. Tanggalin natin ng da. Since this is an irregular verb na may r. So, tatanggalin natin si e. Tapos, magdadagdag tayo ng real. Real. Kaya, present tense na natin, tingnan natin yung vowel, a. So, ayo yung gagamitin. Palayo, palasoyo, dito is parul kuyeyo. Dito is hindi nag-change po parul. Parul lang po siya, tapos nilagyan ng real kuyeyo. Parul kuyeyo. Yes, next, to call or to sing. Puruda. Yan. Hindi naman po to call na chonwahada. To call parang tinatawag mo. Kujunpyo, ganon. Tawag. So, tanggalin natin si da since this is an irregular verb. Yan, tanggalin din natin si e. Tapos, magdadagtag tayo ng bagong real. So, yung to call or sing, puloyo, pulosoyo, purulguyeyo. And to choose, namimili, kuruda. Yan. Same pa rin. Tanggalin natin si da at saka si e. Tapos mag-a-add ng real. Yan po yung rule ng irregular verb na may r. Tas kulayo, kulasoyo, kurulguyeyo. Okay. Now, note po ng r, there are an exceptions to above conjugation rule. The following verbs are look like irregular verbs all look like irregular verbs, but they are actually verbs, so they should be conjugated the same way as irregular verbs. So, yan. Walang, na ay mga exceptions po. Bakit nagbibisaya na naman? Meron meron pong mga exceptions po dito. Sorry po So, halimbawa, taruda. Okay, to follow. Okay, to follow, taruda. May question po kay taruda. Kasi sa Hi Local may question yan. Baka maguluhan kayo. To follow po, irregular verb po yan na. So, the following verbs, ito po sila, are all look like
irregular verbs. But, lang po siya. So, follow lang po natin yung rules ng irregular verbs. Kung paano siya, maingay sa part ko. Kung paano siya, paano yung rule niya. Di ba tatanggalin si So, parang ganito na po siya. Hindi po siya Hindi po irregular verb na ang end. Okay? So, magiging ganito po siya. Hindi tayo mag-a-add ng real. And then, conjugate na natin. Tarayo, tarasoyo, tarulguyeyo. Si to pay din, chiroda, hindi po yan irregular verb na Si irregular verb po ito na So, tatanggalin lang yung Tapos magiging chiroyo, chirosoyo, chirolguyeyo. And to drop in, tuloda, magiging tuloyo, tulosoyo, tirolguyeyo. Yan. Medyo mahirap talaga pag irregular verbs. Kailangan pong i-memorize yung mga rules. Tapos may kailangan babantayan. Especially sa ganitong mga verb na nandito, guys. Kasi baka isipin nyo, ito po ay irregular verb na lang po yan. Kaya memorize at saka ano talaga. Pag may time talaga basa. Okay, nagahang kasi yung laptop ko. Okay, note tayo for irregular verb na may patchim na siyot, letter S. So note 1 dito, if the final consonant patchim is an irregular siyot, letter S, it will be dropped, matatanggal, and same din po, change into ayo or oyo, depending on the last vowel of the verb. Note 2, it does not shorten the conjugation. It really follows the rule of verb stem plus ayo, oyo, or verb stem plus ulgoyeyo. Okay, si regular. Example, the drop natin dito si letter S. Yan. Kutda. Okay, di ba po, pag si shit ay nasa final consonant, letter T po siya. Kutda is to draw. So, titingnan natin, tanggalin natin si da. Tapos may iwan si kut. Ito po ay irregular verb. So, follow tayo sa rules na si shit ay madadrop. So, magiging k na lang po siya. After that, conjugate na po tayo in the present tense. So, bakit oyo yung ginamit natin dito? Kasi yung vowel niya ay So, kuoyo, kuwosoyo, kuulguyeyo. Not the, to get well. No, to get well. So, not, tanggalin natin si siyot, na lang po siya. So, ito po ay magiging naayo, naasoyo, naulguyeyo. So, hindi po natin i-link kasi irregular verb lang po siya. Okay, irregular verb. Pag regular verb, halimbawa si kada, hindi natin sasabing kaayo. Kasi regular na yan na kayo, kada, kayo. Ito po, naayo talaga po kasi irregular verb po siya. At saka, may rules lang tayong pina-follow na idadrop natin si shiyot sa baba. Yan. Para siyang indicator na hindi po siya. Kasi may iba ding nada eh. Nada, nakalimutan ko lang yung meaning ng nada. So, nada, nayo, meron pong nayo, nasoyo. Meron. Iba po si to get well. Naayo, naasoyo, naalguyeyo. To swell or to pour, putda. So, tanggalin natin si shiyot sa baba, pu na lang po siya. Tapos, puoyo, puosoyo, puulguyeyo. Hindi rin po siya puoyo, buosoyo. Hindi po ililink kasi irregular. Irregular verb. Alright. Yan. And number 6 po, si irregular verb na may letter H sa patchim. Or yung patchim niya ay letter H. If the final consonant is an irregular H, it will be dropped. Tatanggalin pa rin po. However, when conjugating, if the last vowel of the verb stem
ends with a or o, it will become e. Ganito po. And if the last vowel of the verb is ya or yo, it will become ye. Or ito po na spelling na ye. Again, kung ang patchim or ang irregular verb ay nag-end ng patchim na letter H, ida-drop natin sila. Pero kung ang last vowel daw ng irregular verb ay nag-end ng a or o, ganito pong spelling na e yung gagamitin. Or ya or yo, ganito po yung spelling niya na gagamitin na ye. Okay, let's have an example para medyo hindi natin maano. So, isa-summarize ko lang po yung sinabi ko kanina. Let's drop the H. Okay? And then, i-attach natin itong E if nag-end ng A or O. Attach natin si Ye if nag-end po ng Ya, may vowel. Ito po na spelling na Ye if si verb stem ay nag-end ng Yo. Okay, example. Yan. Ito, Nurada. Nurada is to be yellow. So, tanggalin natin si da, may iwan si Nura. Tapos, yung sinabi dito na rules, ida-drop si H, patchim na H. So, magiging Nura. Titingnan natin ngayon. Si Nura ay nag-end ng A. Okay, na vowel. So, anong gagamitin natin? Si E. Magiging Nureo. Nuresoyo. At saka, Nural Guyeyo. Sa future tense lang po, hindi tayo mag-drop. I mean, hindi tayo mag-change na Mag-a-add lang tayo ng real tapos Guyeyo. To be read, palkada. Tanggalin natin si da. Sa verb stem, tanggalin si H. Drop natin. Palga na lang po. Tapos tingnan natin yung last vowel. Nag-end pa rin po ng A. Kaya gamitin natin si E. So magiging palgeo, palgesoyo. Dito sa future tense, hindi natin gagamitin si E. Dagdag lang po natin si real sa baba. Dito sa verb stem. So magiging palgalguyeyo. And to be such, otoda. Otoda. So, otto, tanggalin natin si H. Ito na lang po siya. And makikita natin si otto, nag-end po ng O. E pa rin po yung gagamitin natin. So, maging oteo, otesoyo, otulguyeyo. Hindi po yan otoke kasi si otoke, ano nga si paano? Diba si otoke? Okay. There are also another rules or note po for rules in irregular patchim na H. Hindi lahat ng verb na nag-end ng H ay irregular. Meron din pong regular. Ano po sila? Nada, to give birth. Yan. Kapag nada, noda, to put, hindi po irregular si noda. Choda, hindi din po yan irregular. To be good. So, anong gagawin pag hindi irregular? Simple po, tanggalin lang po talaga si da. Tapos, conjugate na into present tense. So, magiging nahayo, nahasoyo, nahul, guyeyo. Nohoyo, nohosoyo, nohol guyeyo. Choda, chuwayo, chuwasoyo, chuwol guyeyo. Okay, so these are the list po for other irregular verbs. Please po memorize, no? Kyopta, to be cute. Memorize po ito sila at pwede na po kayong mag-conjugate po. Para masasanay po kayo. Yan. Ito din po, list of irregular verbs. Any questions? Tanong po. Wala naman. So, dahil wala na pong tanong, mag-e-end ako ngayon ng maaga at saka may assignment po kayo. So, assignment natin, there are at least 14 po na irregular verbs. Ang gagawin lang is follow the rules.
So, alamin si verb stem, tapos i-conjugate natin into present tense, past tense, at saka future tense. So, 14 po ito sila lahat. Yan. Sulpuda, papuda, napuda, kipuda. Yan. Ano po yung mga rules? Follow lang po. And after that, send nyo po sa group chat. Check ko po. Questions? Any questions, Yorobun? Okay, wala nang mga tanong. So, see you on Wednesday, guys. Thank you po sa lahat ng nandito. Isasend ko lang po sa group chat lahat ha, tsaka yung assignment niyo po. Don't forget po na mag-conjugate para masanay po. Okay, kamsahamnida, Hunter students. Daome manayo. Thank you, ma'am. Kamsahamnida. Amida. Ne, bye-bye po.